ating lahat and belated Merry Christmas po. Sorry po kung bago lang tayo makakapagawa ng ating sharing devotion video dahil alam nyo na naging sobrang abala at busy ng inyong lingkod. But anyway, ayan tayo ay magpapatuloy sa ating ika-260 ng ating share ng devotion video. And syempre bago po tayo magpasimula ng ating devotion video, ayan nakakatuwa lang. Kasi yung kapatid ni among babae, parang kamukha siya ni Sandara Park. So, mga Korean. Tapos kanina lang dumating yung mga magulang nila. Tapos, pinagtapat nila na buntis si among babae. Noong una, hindi sila makapaniwala kasi akala nila yung tiyan ni among babae ay dahil tumaba. Kaya akala nila kung bakit malaki yung tiyan dahil nga busog. Kasi pagdating, nag-aapat kami dito. But anyway, ayun, sobrang tuwang-tuwa sila kasi talagang sinurpresa ng mga amo ko yung kanilang mga magulang, diba? Doon mo makikita yung talagang love and ng family, tapos yung bonding, yung closeness, diba? Yan nakakatawa and abangan nyo kung ano yung mga binigay sa akin regalo ng aking mga amo. Pero para meron na kayong konting background, Ayan, papakita ko na sa inyo. Nasa likod ko na siya. Ayan, yung iba, hindi ko na lang pinicturan dahil itinonate na natin at ibinigay natin sa ating church. Okay? So, bago po ang tayo mag-aral na ating devotion video, ay po natin kakalimutan mag-pray at manalangin sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito naman po kami muli, Panginoon, at dadako sa muling pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa pagpapadala ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, upang iligtas kami sa aming mga kasalanan at kaya nagse-celebrate ng Pasko o Christmas ang buong mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa akin at dalangin ko na laging maging maayos ang aming samahan sa isa't isa, Panginoon. At sa aming gagawing pag-sharing ng devotion video na ito, Panginoon, ay nawa kayo ang mataas at mapapurihan at madakila, Panginoon, at hindi kami, Panginoon, kundi tanging ang kaninginan at ang glory, Panginoon, ay tanging sa inyo lamang, Panginoon. At hindi po kami karapat-dapat na ito ay ipagyabang o angkinin, Panginoon. At dalangin po namin sa mga makikinig ng aming sharing ng devotion video na ito na sila'y mapagpala, Panginoon, at magkaroon ng pagbabago, Panginoon, dahil tunay na kayo lamang ang may kakayahan na magpabago sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat isa, Panginoon. At habang buhay po kami at walang sawang magpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Yesus na pagparito sa mundo upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Kaya kami ay malayang makapagpahayag and go therefore and make disciple of all nations. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu, Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumulukob sa aming Panginoon upang ang aming gagawin ay tanging nakalulugod lamang sa inyo. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming gagawin ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay mas marami pang mga oras, panahon at taon, Panginoon, ang ibigay niyo sa amin. Nang sa gayon ay maipagpatuloy namin hanggang sa katapusan ang mga pag-aaral na ito ng inyong mga salita. Muli, binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, nandito na po tayo sa Lucas 22:12. Ayan. Ito po yung sinasabi. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maganda. Message, at dahil nga hindi lang basta advance mag-isip ang Panginoong Yesus, kundi alam niya din ang nangyari sa nakalipas at hinaharap. Kaya sa pinapapuntahan niya sa kanyang mga alagad ay may ipapakita daw ang may-ari ng bahay sa itaas niyon na may nakahanda ng kagamitan at doon daw maghanda ang mga alagad niya. Application. Kung pinagkalooban ka ng Diyos na makakita ng mga nangyari na sa nakaraan at mangyayari pa sa hinaharap, ano ang gagawin mo o mararamdaman mo ngayon? Maaaring ang iba ay matatakot, ang iba naman ay hindi maniniwala. Ang iba ay maaaring samantalahin ito at pagkakitaan para manghula ng kapwa.
May iba naman na kapag naunawaan iyon ay magpapasalamat sa Diyos na pinagkalooban siya ng ganoon na biyaya. Maaari niyang magamit sa pag-eebanghelyo, pagtuturo, pagpapaalala at gawin ito para maging tagasunod, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ganoong paraan ay naging gagamit-gamit na bihira ang taong pinagkalooban ng ganito. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. So, yun na nga, di ba? Sabi nga, hindi mo lang masasabi na advance mag-isip ang ating Panginoong Yesus. Pero, syempre, yung wisdom na ipinagkaloob sa Kanya ng ating Abba Father or ng ating Panginoong Diyos is yun yung nagsasabi na kung ano yung mga step by step na gagawin ng ating Panginoong Yesus, di ba? So, yun na nga, alam niya na at that age of Him na 33 years old is yun na talaga yung magiging day of the day of pag-alay ng kanyang sariling buhay, di ba? Kung saan yun na nga, mag-last supper na sila or huling hapunan ng kanyang mga alagad. So, kumbaga, it was an extra special na The Last Supper, di ba? So, ayan, sikat na sikat yung The Last Supper kasi meron pa mga painting ng The Last Supper na ginagawa ang mga tao, di ba? Pero dito makikita natin na, yun nga, di ba? May question or may tanong dyan. Kung ikaw ay pinagkalooban na ating Panginoong Diyos ng gift, it was a gift, it was a talent, it was a hindi pangkaraniwan na kakayahan to see. Maaari mong makita yung future, di ba? Either it would be in your dream, it would be in a vision, or it would be in yung parang akala mo parang deja vu na, ay parang nakita ko na to na mangyayari, pero nung nandun ka na sa moment na nangyari na yun is, ayun, masasabi na naipakita na sa'yo ni God. So, ang inyong lingkod po ay hindi naman po sa nagmamayabang, ngunit may mga vision at mga pangyayari na iniintay ko pa kung mangyayari sa panahon ngayon o habang tayo ay nabubuhay, di ba? Pero sabi nga, ang Panginoon, ang Word ni God ay mapangahawakan natin dahil the Word of God is the truth. Ayan, the truth, the way, and the life. At yun nga ay ang ating Panginoong Yesus. So, kung it takes 6,000 years bago dumating, 6,000 years bago dumating ang ating Panginoong Yesus na pag-iintay ng mga bawat salinlahi, pero natupad at nangyari dahil, di ba, na Prophet Isaiah, Prophet at talagang ipinakita o visualize ng Diyos na mangyayari talaga yun, yung pagliligtas mula ng magkasala ang ating mga sinaunang ninuno na si Eva at Adan, di ba? And ayun, kung pinagkalooban ka ng ganong gift ni Lord, kumbaga, hindi naman ako sa natakot na pinag-alooban ni Lord na makakita ng ganong vision, but I want to use it para sa gayon ay maabot natin yung kapwa natin, di ba? Yung kumbaga, if you have the capability na maabot sila by means of psychological, physical, financial, spiritual, di ba? Dapat is ibahagi mo yun, di ba? Huwag mo ikatakot. May iba naman gagawin na, sige, hulaan ko ang iyong kapalaran. So, swertihin ka ngayong taon na to. So, di ba marami sa atin naniniwala sa mga fortune teller, mga feng shui, di ba? Lalo dito sa Hong Kong. Talaga ang mga feng shui or mga paniniwala tungkol sa mga astrology at sa mga kung anong year ka pinanganak. At kung ikaw ba'y maswerte o malas, di ba? Pero sabi nga, we are all wonderfully and fearfully made by the Lord. Kaya kahit ano man ang mangyari sa buhay natin, magdanas man tayo ng medyo mahirap na sitwasyon, magtiwala, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi nga, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight, diba? So, ang ating Panginoong Diyos, kapag nakikita niya na nagtitiwala ka sa Kanya, sa kabila na maaari mong pagdaanan dito sa mundo ng mga pag-uusig, diba? Persecution, normal na yan.
dinanas niya yan at dinanas din ng mga tagasunod niya, lalong higit ng kanyang mga alagad o mga apostol. Pero sabi nga, we run the race with the perseverance and with courage na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At pag natapos natin ang takbuhin natin yan dito sa mundo, ay maririnig natin ang ating Panginoon na sasabihin na, well done, good and faithful servant. Diba? Na kung saan yung pinagkatiwala sa atin ni God ng mga gift, talent, time, and treasure ay atin itong ipinagkaloob at ginamit in a very useful way, lalong higit sa ating kapwa ng mga nakakasama natin dito sa mundo, di ba? Dahil sabi nga, maiksi lang ang buhay, di ba? Yung 33 years na ipinanatili ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo is kung iisipin, maiksi yun. Pero it's all worth it kasi nga alam talaga ng ating Panginoong Yesus na hanggang dun lang talaga yung itinakda ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. And yun, tamang gulang para magawa niya yung pinagagawa ng ating Panginoong Diyos na tubusin tayo. And ayan, ang ating Panginoong Yesus naman ay grows in stature and in wisdom, diba? So tayo habang nagmamature, habang tumatanda, mas nagmamature tayo sa ating buhay nang sa gayon ay mas mapabuti ang ating mga buhay. Di ba? Hindi lang tayo, kundi ng ating mga mahal sa buhay na maaaring umaasa sa atin or nagtitiwala sa atin na we can do ang mga bagay na ninanais natin. Siyempre, with the help of God, di ba? Hindi lang sa sarili nating kakayahan, hindi lang sa sarili nating talento, hindi lang sa galing o talino ng ating kaisipan, kundi lagi nating in every way i-consider na it comes from the Lord. And hindi natin ito nakamit ng sa atin lamang, di ba? So, yun, if ever pinagkalaban tayo ni God ng mga ganong talent, nawa ay gamitin natin ito para sa mabuti at hindi para sa mga masasamang bagay or maaring makapahamak ng ating kapwa, di ba? And sana at hari nawa ngayong darating na bagong taon na nagtapos ng Pasko, ngayong darating na bagong taon, a new year will bring us more joy, peace, love, understanding, forgiveness, and a serving heart sa ating Panginoon, di ba, na whatever happens into our life, lagi nating we will never fail to be thankful to God dahil nga we are still alive and kicking. Ayan, dahil sabi nga, every gising is a blessing. So, kabawat oras na may hininga pa tayo, na nagigising pa tayo, is yun pa lang, dapat na natin ipagpasalamat sa Diyos dahil hindi lahat ay maaring makaranas ng ganong bagay. Okay? So, dyan na po nagtatapos ang ating share ng devotion video. And nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video. So, let us pray for our closing prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa mayamang salita, Panginoon, na aming napakinggan at napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kapag pinagkalooban nyo kami, Panginoon, ng kagaya ng ganitong mga kakayahan, Panginoon, na maaring makita ng ahead, Panginoon, ang mangyayari sa kasalukuyan o mangyayari pa lamang sa hinaharap, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na magamit namin ito in a good way, Panginoon, na nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga tao na dumadaan sa mga financial na mga problema, Lord God, na nawa, Panginoon, ay magkaroon ng solusyon, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, that you are God, our provider, Panginoon. Nothing is impossible to you if we just pray to you, Panginoon, at idinudulog namin ito ng buong puso sa inyo, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, ito man ay mga cancer, Panginoon, mga tumor, Panginoon. We pray, Lord God, that you are a healer, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan, Panginoon, na mapahamak. Bagkus, Panginoon, kayo ang siyang magsisilbing manggagamot namin, Panginoon, na kapag amin itong dinalangin ng buong puso, Panginoon, ay mawawala na ang lahat ng sakit, hirap na mga pinagdadaanan ng kalooban, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa aspetong spiritual, Panginoon, na
we pray, Lord God, na mas marami pang mga training, Panginoon, na magagamit, Panginoon, upang mas mahasa pa ang mga kakayahan na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at maibabahagi din namin ito sa aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon ay sila din ay mapagpala, Panginoon, at magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang buhay, Panginoon, at hindi lamang manatili na mga walang pananampalataya o hindi naglilingkod sa Panginoon, sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng mga nais na may mga ipagawa, Panginoon, ng mga bahay, paaralan, simbahan, Panginoon, at sa mga lahat na nagmi-mission, Panginoon, ng mga donation, Panginoon, na nakakamit ng bawat isa, Panginoon, that when we give, Panginoon, with a cheerful heart, Panginoon, and we give, Panginoon, ay sa aming buong puso at buong makakaya, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na lahat ng mga misyonero, evangelist, Panginoon, prophets, Panginoon, na bagamat iba't iba man, Panginoon, na maaring madaanan or madanasan, Panginoon, sa isang lugar o bansa, Panginoon, ngunit patuloy pa rin na lumalakad sa inyo, Panginoon, sapagkat nagtitiwala kami na ang Diyos na lumikha sa amin ay Diyos na nasa bawat mga lugar, Panginoon. You're everywhere, Lord God. And nakikita niyo po kung ang ginagawa namin ay mabuti o masama sa aming mga kapwa, Panginoon. Kayo po ang Panginoon na pinaglilingkuran namin ng buong puso, Panginoon. At dalangin po namin ang bawat pamilya namin ng pag-iingat, Panginoon, ang mga anak namin, Panginoon, na makapagtapos ng kanilang mga pag-aaral, Panginoon, si Leon, at si Candice, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, mangyayari at magaganap ang bawat bagay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga places, Panginoon, at mga bansa, Panginoon, that there will be no war, Panginoon, but peace, Panginoon, sa bawat namumuno sa bawat bansa mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, na there will be peace and harmony, Panginoon, pagmamahalan, pagkakasundo, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, na bawat mga nagnanais, Panginoon, na makapagtapos ng pag-aaral ng mga student, Panginoon, at mga nag-working student, at kahit mga may pamilya na, Panginoon, na nais, Panginoon, na makapagtapos ng pag-aaral, alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang magpo-provide ng mga pangailangan, mga nagpapagawa ng mga bumibili, Panginoon, ng mga gagamitin, Panginoon, para sa mga pagpapatayo, Panginoon, na makakatulong sa aming kapwa. Alam namin, Panginoon, that you will provide, Panginoon, at with you nothing is impossible. Ganyan din po, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Hindi man namin ito masabi lagi, Panginoon, sapagkat ayaw namin magkabisa, Panginoon, ng mga panalangin. Ngunit dinadagdag na rin po namin, Panginoon, ang pasasalamat namin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami that this year, Panginoon, ay magiging simula ng mabuting bagay o mabuting bagong taon, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. At we pray, Lord God, for peace and unity of every country, Panginoon. There will be no war, there will be no bombing, Panginoon. Pagkus, Panginoon, ay tanging pagmamahalan, pag-uunawaan, pagpapatawaran ang mga ibabaw sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kung may mga nakalimutan man po kami ipanalangin, Panginoon, mga pamilya namin sa Bulacan, pamilya namin sa Cavite, pamilya namin sa Laguna, Panginoon, pamilya namin sa San Dimas, California, pamilya po namin sa Las Vegas, Nevada, pamilya din po namin sa Pilipinas, Panginoon, aming mga anak, Panginoon, lalo higit sa akin, Panginoon, na bagamat maaring hindi ko man makakasama ang aking mga anak, Panginoon, sa awarding, Panginoon, ng mga medals and certificates na yung, Panginoon, ay alam ko po na iniingatan niyo po ang bawat anak ng aming minamahal, Panginoon, at hindi niyo po hayaan, Panginoon, na hindi matupad ang mga pangarap o goal ng aming mga anak sa buhay, Panginoon, upang sila ay maging matagumpay sa bawat larangan na gusto nila, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa araw ng bukas ay magigising pa kami, Panginoon, upang i-welcome kayo at mas marami pang mga bagay ang aming mga dapat gawin. At kailangan na po namin magpahinga, Panginoon. Maraming salamat po
sa lahat ng inyong kabutihan at pagmamahal sa amin na walang kupas, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. So, this we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.